Ngayon punta po tayo sa ating paksa kung bakit ang Panginoong Kristo hindi ipinanganak ng December 25. Nakasulat yan sa Catholic Encyclopedia. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, muli po ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon upang tayo po ay makapagsagawa naman ng ang dating daan Worldwide Bible Study. Sa araw na ito ay pag-aaral ng iba't ibang mga katwiran mula sa Biblia ang ating pong tutunghayan. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, saan man kayo naroon. Pati ang ating mga panauhin, saan man kayo naroon, anumang oras sa inyo, umaga, tanghali, gabi, kung anumang oras, ay sana loobin ng Diyos na ang ating pag-aaral ngayong oras na ito ay pakinabangan ninyo. Ngayon, punta po tayo sa ating paksa kung bakit ang Panginoong Kristo hindi ipinanganak ng December 25. Nakasulat yan sa Catholic Encyclopedia. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Volume 2. Page 607 ang Catholic Encyclopedia. Huwag kayong magagalit. Catholic Encyclopedia to, hindi ako gumawa nito. Na ang sabi ng Catholic Encyclopedia, kapatid na Daniel, ang sabi po, the feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. yan, the actual date, ang sabi ng kanilang salita, the actual date of the Lord's birth is unknown. No one of them knows when the actual date of the birth of our Lord happened. According to your encyclopedia, it is not my making. Hindi ko to gawa. Inaamin nila, hindi nila alam kung kailan pinanganak si Kristo. At isa pang bagay, ipinagdiriwang nila nung unang 3 century, 300 taon. Pinagdiriwang nila yan, kasama yan sa Feast of the Epiphany na nagtatapos hanggang January 6. Kaya kung nagmamasid kayo, maglalagay ng Christmas tree, maglalagay ng mga dekorasyon, mga bells, mga kung ano-ano, mga parol, maglalagay sila December 16. Yan ang umpisa ng paglalagay. Pagdating ng January 6, aalisin na nila yon. Ganon kahaba ang pagdiriwang sa birthday ni Kristo na ating Panginoon. Noong first 3 centuries, ipinagdiriwang nila yan January 6, hindi December 25. But the history says, according to the Catholic Encyclopedia, that it is also the birthday of the sun god of the pagan Roman Empire.
which is called Sol Invictus. It is a Roman feast of their sun god, a pagan god of the Roman Empire, celebrating the birthday of the unconquered sun or the Sol Invictus. Fiesta ng Romanum Pagano yang December 25. But let us dig deeper into the reasons, the valid reasons. Aalamin natin po ngayon bakit si Kristo hindi pinanganak ng December 25. It is impossible history-wise, biblical-wise, logical-wise, and wisdom-wise. Lahat ng wise. Imposibleng si Kristo ipinanganak ng Disyembre. Baka gusto nyong mag-iba ng option, mas malapit sa katotohanan, pero hindi ko kayo pinipigil mag-celebrate. Sabi ko nga sa inyo, tagal ko nang umiiral sa mundo. Wala naman akong nakaaway sa Christmas eh. Pag Christmas ng Katoliko, pumapunta sa bahay ko yung mga bata, nangangaroling, nagbibigay ako. Gusto ko nga binibigyan yung mga bata, jingle bell, nung araw na maliliit kami. Yung jingle bell, kumbirahan ng mga bata nung araw. Jingle bell, jingle all the way. Ganun eh. Okay lang sa akin, nagbibigay ako. Okay lang, kahit maglagay kayo ng Christmas tree na kasintaas ng Mount Everest, wala naman kami magagawa ron. Kayo naman ang magagastusan doon. Kahit magtiri kayo ng kandila, no? Na kasinlalaki ng poste ng Meralco, wala rin akong magagawa ron. Kahit maglagay kayo ng medyas, no? Sa mga bintana para abangan si you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and shaking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Ang nakakapansin lang ako dyan, yung party nung kantang, He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake. Ayan. Napakatalino pala ni Santa Claus. Alam niya pag natutulog ka. Alam niya pag gising ka. Pero meron akong natandaang kanta. Kinontra naman ito. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Kung alam ni Santa Claus na tulog ka, bakit si Santa Claus nakita niya, hinahalikan yung nanay niya? I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his bird so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if
Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Magkakontra yung dalawang kanta. Akala nung bata, kung sino yung Santa Claus. Iyan ang kahirapan nang nagtatanim tayo sa bata ng maling pananampalataya. Makikita nyo ang punto ko, wala akong masamang punto, mga kababayan. Kasi ako, hindi naman ako kontra kailanman sa ating Panginoong Hesus. Naging buong buhay ko, pinag-aralan ko, mga kapatid, na ang aking pag-iisip, pakikisama, lahat ng bagay na ginagawa ko sa buhay ko, yung pagiging prangka ko, galing yon sa Panginoong Hesukristo. Para si Kristo, kayo, lahi kayo ng mga demonyo. Harapan si Kristo Prangka rin siya, kaya nagalit sa kanya ang mga tao Kayo, mga mapagpaimbabaw kayo. Akala mo kayo mga libingang maputi sa labas, ang loob nyo, bulok. May mga uod. Yun ang salita ni Kristo. Kaya galit sa kanya yung mga eskribas at pariseo. Pero, on this premise, I want to share to you, brothers and sisters, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, o kung meron diyang hindi Pilipino, pati siya, inaanyayahan ko, na mag-isip tayo bakit naging malaking issue itong kapanganakan ni Kristo kung ang pag-uusap ay paniniwala. Bakit? Meron namang hindi kasi nagdiriwang ng Pasko Pero ang halos buong mundo nagdiriwang. Pati nga protestante nakikipasko Ang nakakalungkot, wala naman po sa Biblia 3 haring mago. Wala nun mga kapatid. Isa yan sa mga hindi ko pinaniniwalaan na may 3 haring mago. No? Ang nakalagay sa Biblia, wise men from the east. Mga pantas na lalaki. Hindi haring mago. Bakit? Unang-una, mag-isip kayo. Sinong hari na maglalakbay malayo, walang ayudante? Napaka walang pagmamahal sa hari nung kanilang kaharian. May pinaglakbay yung kanilang hari, nag-iisa lang. 3 sila. Wala man lang ika-4 at ika-5. Walang nagbantay doon sa hari, naglakbay sila. 3 silang hari. Basahin natin ang pasyon. Yaong 3 haring mahal, ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Malayong di ano lamang ang kanilang kaharian, na ang bayan baga nila Persya, Arabia at Saba. Silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Aba, 3 haring mago pala. Nanggaling pala sa Katoliko yon, na ang dumalaw kay Kristo, 3 haring mago. Galing sa silangan, galing sa Persya, sa Arabia at sa Saba. Teka, nagdududa ako rito. Kung talagang hari yan,
Bakit 3 lang silang naglakbay? Hindi ba sila inalalayan man lang ng kanilang bodyguard? Ay, alam ko, ang hari, may tagapaypay nga yung hari. May tagahawak ng payong. Di yata naman itong 3 hari, hari ng Persya, hari ng Arabia at hari ng Saba. Lumakad na tigi-tigisa lang sila, wala silang ayudante. Ano? Yan, kahina-hinala yan. Wala po sa Biblia yan, 3 haring mago. Basahin natin ang 2:1 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kapatid. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Ang sabi po ng ulat ni San Mateo, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki. Bakit si Herodes sinabi hari? Bakit yung pantas na lalaki hindi sinabing pantas na hari? Kung hari talaga yon. Kaliwanag nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo?" Si Kristo yon. Pinagtatanong nila, saan naroon ang hari na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Abe, kung itong 3 ito'y hari rin, ay magkakahari-hari na yan. Kung ako maglalagay at magsusulat, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kaarawan ni Haring Herodes, narito ang 3 haring mago na nagpunta sa Jerusalem, nagsasabi, saan naroon ang hari ng mga Hudyo na ipinanganak? Benda, yung hari niyan. Pero yung 2 hari binanggit, Haring Herodes at hari ng mga Hudyo. No? Pero bakit sila ang nakalagay, sabi ni Mateo, mga pantas na lalaki? Wala ngang 3 Wala nung bilang na 3. Mga pantas na lalaki. O sige, mga Katolikong matatalino, hindi bias. Mga Katolikong mababait. Mga Katolikong hindi galit agad. Ano? Meron ba kayo nakita na 3 sa ulat ni Mateo? Basahin natin ang lahat ng Biblia sa Tagalog. Meron ba 3 hari? Pahanap natin sa computer. Madali lang yan. 4 na segundo lang yan. Lalabas ng computer. Kapatid na Daniel? Opo, hanapin po natin yung 3 hari sa lahat ng Tagalog translations mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po ay no words or phrases found. No word or phrases found. 3 haring mago wala sa Biblia. Ano? Wala, kapatid. Wala pong 3 haring mago, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa paniniwala. Wala sa Biblia yan. Bawal ng Diyos paniwalaan ang wala sa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Para matuto pala tayo, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Abe, mga kababayan, wala naman sa kasulatan yung 3 haring mago Wala nun. Kasi ang order, ang disiplina ng Panginoon na isinulat ng mga apostol
matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Bawal po yan eh. Matuto ka ng hindi isinulat. Aral na hindi naman isinulat ng mga apostol. Ang katotohanan, huwag kayong magagalit. Kung Biblia talaga ang pagbabatayan, wala namang Christmas eh. Lahat ng salin ng Bibliang Ingles, tingnan nga natin kung meron talagang Christmas. O pahanap natin sa computer. O yung mga computer fanatics at yung computer technician, baka matutulungan nyo kami. O baka mali ako, baka ako hindi tama. Meron bang salitang Christmas o Mass of Christ sa Biblia, sa lahat ng Bibliang Ingles, kasama ang 3 Bibliang Katoliko? Basahin natin ang resulta, kapatid na Daniel. Opo, searching for Christmas sa lahat ng English translations mula Genesis hanggang Revelation, no word or phrase found. Wala eh. Sa lahat naman ng translation ng Spanish, isa sa pinakamalawak na wikang ginagamit sa mundo. Sa lahat ng translation ng Spanish, hanapin natin ang salitang Navidad. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Ba, kinakanta yan. Feliz Navidad! Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Something like that. Feliz Navidad o Merry Christmas. Meron ba yan sa lahat ng translation ng Spanish Bible? Pakinggan nyo, mga kapatid. Ayan po ay sa lahat ng mga Spanish Bibles. Buscando por Navidad en la versión de todas las traducciones españolas. Libro Génesis hasta Apocalipsis. Resultado, no hay palabras o frases encontrada. Wala pala talaga eh, kahit sa Kastila eh. Masasabi natin, yan ay inventong aral. Yang Christmas, the Mass of Christ. According to the Catholic Encyclopedia, ang Christmas daw ay misa ni Kristo. The Mass of Christ. Basahin natin uli, kapatid na Daniel, para wag tayong pagbintangan. Po, ang sabi, Christmas, the feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. Ayan. Kaya ang Christmas, wala sa Biblia yan eh. Pero misa daw yan ni Kristo sa Iglesia Katolika. Ngayon, kiniklear ko muna lahat yung wala sa Biblia. Para alam nyo, mga kapatid, ano? Sa Biblia ba, mga kapatid, meron bang Christmas tree? Abay, malaking gastos yan eh. Biro mo, pag nagpagawa ang SM ng Christmas tree, milyon yun eh. No? Sa Washington, ang laki-laki ng Christmas tree. Naliwala kasi tayo na may Christmas tree. Sa Catholic Encyclopedia, Christmas tree. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po sa page 610, Christmas tree. The history of the Christmas tree goes back to the Middle Ages in Germany. During Advent, a play about the Garden of Eden was performed in public places, usually near or in a church. It depicted the creation of Adam and Eve, their fall, and their expulsion from paradise. Ang paliwanag ng Iglesia Katolika, ang istorya raw ng Christmas tree, bumabalik tayo to the Middle Ages. Hindi pala sa panahon ni Kristo yan eh. Sa Middle Ages, nag-umpisa yan sa Germany.
Naku, napakalayo naman pala talaga niyan. Wala naman pala yung bearing kay Kristo. Ay sa Germany nag-umpisa, hindi naman sa Germany pinanganak si Kristo eh. No? Sa Bethlehem siya ng Judea. At yan palang Christmas tree, yan pala ay during Advent, a play, isang parang drama sa Garden of Eden, ginagawa sa Germany sa isang public place, maaaring sa tabi ng isang kapilya o sa katabi ng isang religious place. Ano? Ang itinuturo ika nito ay ang pagkakalalang kay Eva at kay Adan at ang kanilang pagkakasala at ang kanilang pagkapaalis sa kanila sa halamanan ng Eden. Ayan. Mali pa nga ang pagkakasabi sa Catholic Encyclopedia. Their expulsion from paradise. Hindi naman paradise yung halamanan ng Eden. Wala sa Bibliang paradise yun. Sa libro ng Saksi ni Jehovah, meron yun. Pero wala sa Biblia na ang halamanan ng Eden ay paradise. Hindi. Ang paraiso kasi nasa langit, wala sa lupa. Marami nang naligaw dyan. Yung Hapon, na ang gusto niya raw magtayo ng paradise dito sa earth. Ganon din ang Saksi ni Jehovah at ang Mormons. Marami nang nailigaw ang paraiso dito sa lupa. At si Adam daw at si Eva, nung nasa paraiso, hindi totoo nasa paraiso, nasa halamanan sila ng Eden. Doon merong isang puno na ipinagbabawal. At kumain si Eva ron. Abay, yun pala ang depiction ng Christmas tree. Ano yun? Hindi naman nila niliwanag kung yun yung puno ng pagkakilala ng masama't mabuti o yun ang punong kahoy ng buhay. Walang kinalaman yun sa birthday ni Kristo eh. Panahon pa ni Eva at ni Adan yun, libu-libong taon pa bago ipanganak ang Panginoon Kristo sa laman. Kaya, yan palang Christmas tree. Wala rin yan. Di rin yan talaga nasa Biblia. Ano pala yan eh? Imbento lang sa Germany. At yan, hindi na imbento sa panahon ni Kristo. Yan pala, nung Middle Ages lang. Very, masyadong bago yan, yung Christmas tree. Pero naniwala ang Katoliko. Ang katunayan, lahat ng halos kanta ng My little Christmas tree, I want to buy you, give yourself to me. Your world, your weight, and precious gold you see. My little Christmas tree. Ano nga umpisa nun? Promise you will be nobody else's little Christmas tree. I'll make you sparkle, just you wait and see. My little Christmas tree. Ayan, meron pa iba. Makanta, Christmas tree rin ang kinanta. O ngayon, di isa pa yan sa wala sa tiempo. Kung ang talagang commemoration yan, yung pagkakalalang at pagkakasala at pagkakapalayas kay Eva at si Adan sa halamanan ng Eden, ano kaugnayan nung kay Kristo para ipagsama mo sa Christmas yan? O ano pa? Christmas card, Christmas gift, Christmas party. Wala naman lahat sa Biblia yan mga kapatid. Ngayon, kung nakahanda na kayo mga kapatid, mag-imbestiga na tayo. Ano bang buwan ipinanganak si Kristo? Lalabas po sa Biblia, huling parte ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre. Diyan pinanganak si Kristo. Ang layo, Hindi December eh. It can either be the last day of September or the first week of October. Bakit ganon? Binibigyan ko na agad kayo ng premonition para mag-isip na kayo agad.
Hindi po Disyembre. Mag-aral tayo ngayon ng facts and figures mula sa Biblia at mula sa lohika at mula sa istorya. Kailan ipinanganak si Kristo? Ito po ang surrounding circumstances ng pagkapanganak kay Kristo. 2:1 ng Lucas. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Yan ang istorya, mga kapatid, ng pagkapanganak ni Kristo. Nung panahong ipanganak siya, nag-utos ang emperador Romano na si Augusto Cesar. Ito po, totoo ito. Nung panganak si Kristo, ang Cesar noon ay si Augusto, yung nagda-doubt sa authenticity ng pagkapanganak ni Kristo. Ayaw maniwalang si Kristo'y totoo na ipinanganak. Tingnan ninyo ang istorya, may makikita kayong bahagi ng istorya ng Roman Empire na mayroong naging gobernador o emperador ng Roman Empire na tinatawag na Augusto Cesar. Ang katunayan, nakahukay sila ng mga coins, no? Barya, coins, na merong inscription ng Augusto Cesar. Pakita natin sa screen. Yan po, isang coin, Roman coin, na ang nakaritrato sa Roman coin ay ang retrato o ang imahen ni Augusto Cesar. Siya po ang emperador ng Roma mula 31 before Christ, 31 BC, hanggang 14 AD after Christ. Kaya totoong merong Augusto Cesar. Tandaan nyo, meron tayo ebidensya, Roman coin, baryang Romano. Tawag sa atin barya, di ba? Yung coin. Dito, muede. Sa Brazil, Sa English coin. Merong Roman coin na na-discover, nakalagay talaga, merong Augusto Cesar at nakalagayan sa istorya ng Roma na nagkaroon sila ng isang emperador
na ang tawag ay Cesar Augusto o Augusto Cesar. Nung panahon na yon, nag-utos si Augusto Cesar, binasa na kaya ko na lang kinukwento, nabasa na naman magkaroon ng census, magpatala ang buong sanlibutan. Naku, napakalaking census nito. Lahat ng bansang nasasakupan ng Roma, Israel, Palestina, pati Ehipto, mga sakop ng Roma nung araw yan Yung mga kalakalapit doon sa Middle East, nasakop ng Roman Empire yan. Iniutos ng Emperador Cesar Augusto, magpatala ang buong sanlibutan. Ano ginawa ng mga tao? Susunod sila. Kagaya ni Maria at ni Jose, nakatira sa Nazaret, doon sa Galilea, doon sa may dagat ng Tiberias. Umahon sila, papunta sila ng Judea. Bakit ang sabi umahon? Kasi yung Judea po, bulubundukin yun Nagkataon nandoon ang talaan ng angka ni David. Kasi angkan-angkan ang ipinatala noon Sa Israel po kasi nung araw, may mga tribo, may mga angkan. May angkan ni Neptali, may angkan ni Zabulon, may 12 tribes yan 12 tribo. At si David, ang kanyang angkan nataon dun magpapatala sa Bethlehem, na malaking siyudad ng Judea. Maliit siya pero malaki siya sa Biblia. Maliit lang siyang siyudad sa Judea. Pero doon yung sentro ng patalaan sa lahi ni David. Pumunta ngayon si Maria at si Jose doon kasi nakalista si Jose sa lahi ni David. No? Kailangan natin dito kapirasong istorya, mga kapatid. Maaari ba't sinasabi ko ito? Kasi ganito po, ikaw ang hari, gusto mo lahat matala para mabuwisan. Dapat walang mawaglit. Matalino yung si Augusto Cesar na ipagawa ang census sa lahi. Kasi kaugaliang Israelita, bawat lahi nakasulat sila. Meron silang sulatan, tandaan ng lahi ang tawag doon. Kaya sa Biblia, sa Henesis, mababasa mo, ang mga ipinanganak ni Cain, ang kanyang lahi, ganito. Ang ipinanganak ni Seth, ganito. Mababasa mo, kumpleto Yun. Sinamantala yon ng mga punong Romano na gawin ang census sa Israel por lahi para lahat matala. Gusto ko lang po buksan ang inyong atensyon dyan. Como si Jose, anak ni David, lineage of David, dapat pumunta siya patala sa Bethlehem. Doon na ngayon ipinanganak si Kristo. Kasi nung magbiyahe sila, si Maria'y kasalukuyang kagampan, sabi ni Lucas. Ang punto rito, mga kababayan, tiyaga lang po, tumutuklas tayo ng isang bagay. Hindi tinuro ng halos lahat ng reliyon. Tinuturo ko sa inyo ngayon. Kaya konting tiyaga po para makita natin kung talagang December 25 pinanganak si Kristo. Ito. Nung nandun na sila ng pagpapatala, kagampan si Maria, sabi sa 2:5, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya, nakasalukuyang kagampan. Ibig sabihin, nakadyo na, panganak na si Kristong Panginoon. Ang nangyari sa 6, nangyari, samantalang sila'y naroon sa Bethlehem ng Judea, kung saan ang patalaan ng lahi ni David, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Napanganak na ron. O mga kapatid, mag-isip kayo
Kailan pinanganak si Jesus na Panginoon? Nang kasalukuyang may census. Ang nagpapasensus, pinakamataas na leader ng mundo ng Imperyo Romano, si Augusto Cesar. Ano maisip mo? Hindi pwedeng December ito. Bakit? Kung December yan, winter. Mahirap maglakbay ang mga tao. Paano magpapatala ang tao? Winter na winter. Nakalubog ang mga karsada sa yelo. Pag gumamit ka ng mga kamelyo para maglakbay, madudulas yung mga kamelyo sa yelo. Nakita ko yung yelo, nakakadulas talaga eh. Pumunta kami sa New York eh. Tuwan-tuwa ako, noon lang ako nakakita ng yelo eh. Nakakita ko ng yelo na bagong ulan, ano? Mula ng yelo. Malambot, ang sarap apakan ng yelo. Apak ako ng apak dun sa New York. Aba, nung mapapunta ako dun sa may banda ng kalye, kung marami naglalakad doon, nadulas ako, bagsak yung puwit ko. Bakit? Yung palang yelo, pag matapakan na ng matapakan, madulas na. Sino namang hari o emperador ang mag-uutos magpatala ang tao sa panahong puro yelo? Naku, mangingiki ka sa ginaw. At palagay ko, pati si Jose, pagka may yelo, ibiyahin niya si Maria, aba, hindi ako papayag. Ano, papayag ba ako na yung kagampang asawa ko lalakad kami o sasakay kami, magkakadulas-dulas dahil sa yelo? Hindi ako papayag noon kung ako si Jose. Magalit ka na, Emperador Cesar Augustus. Pero, kung wala namang yelo, naglakbay sila para makasunod sa utos. Pinanganak ngayon ng Panginoong Hesus. Nung ipanganak siya, dun sa lugar na yon, kung saan siya pinanganak, meron ikang mga pastor ng tupa na nangasa parang 2:8. Kapatid na Daniel, ulitin natin uli. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Ipinapastor nila yung kanilang kawan sa parang. Isipin mo kung Disyembre ito. Di ang parang puro yelo. Puro yelo, lalabas mo yung mga tupa mo. Pati ikaw magpupuyat ka sa gabi na nasa labas kayo, nasa gitna kayo ng mga yelo. Hindi yata tama yun. Mali yun. So, hindi panahon ito ng Disyembre. Kasi ang tupa po, pinapastol sa damo, hindi sa yelo. Wala naman ako alam na tupa kumakain ng ice cream o kaya ng halo-halo. Na magdamag silang magpepiesta sa halo-halo na kinadkad na yelo. Wala nun, mga kapatid, di totoo yun. Na Disyembre ang pagkapanganak kay Kristo kasi ang mga pastor, nung ipanganak si Kristo, may mga pastor dun sa lugar kung saan siya pinanganak na pinuntahan ng mga anghel, binalitaan, ay, pinanganak sa inyo ngayon, pinagdadala ko kayong mabuting balita, sabi ng anghel. Kinausap niya yung mga pastor. Ang unang binalitaan ng pagkapanganak kay Kristo, mga pastor ng tupa. Nandun sa parang, nagpupuyat na binabantayan yung kanilang mga tupang kumakain ng damo sa gabi. So, hindi Disyembre itong senaryong ito. Kaya nga doon ang galing yung ideya ng kantang The First Noel, Noel, Noel. Ayan. The First Noel. Ang Noel po, ang kahulugan nun, magandang balita. Ang unang magandang balita, yung Noel, ay sinabi sa pastor. Diyan ang galing yung kantang The First Noel ng Katoliko. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields
fields where they lay in keeping their sheep. Ayun, tama yun eh. Yung apat na unang estropa, apat na unang linya ng kanta, tama eh. Kasi talagang totoo na ang unang binalitaan sa pagkapanganak kay Kristo, mga pastor, shepherds. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields as they lay, keeping their sheep. Ito nang mali. On a cold winter's night, that was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Tamo? Tama sana yung unang bahagi ng kanta, kaya lang, idinagdag yung on a cold winter's night that was so deep. Mali yun. Dahil hindi winter nang ipanganak si Kristo. Hindi pinanganak si Kristo ng December. Dahil hindi maaaring posible. Unang-una, may census. Walang matalinong emperador magpapasensus ng winter. Ikalawa, walang matalinong pastor, kahit na hindi nag-aral, na magsosoga ng kanyang mga tupa sa puro yelo at pati siya manginginig sa ginaw. Wala nun. At walang matalinong Jose na ibabiyahe ang kanyang pinakamamahal na Maria sa katakot-takot na yelong dadaanan. Ang nagsabi nun senso si Lucas, isang ebanghelista na nakakaalam ng buong-buong istorya tungkol kay Kristo. Sa lahat ng mga ebanghelista, nag-imbestiga siyang mabuti. Kaya siya lang ang nagsulat na si Kristo pala ipinanganak, nang ipanganak, nilagay sa pasabsaban. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Juan, hindi sinulat ni Marcos, si Lucas lang ang nagsulat noon. Na ang senaryo pala, wala palang matuluyan si Jose at saka si Maria. Puno na ang mga maaari sabing hotel o motel o pansamantalang tuluyan na puno ang lahat ng tuluyan sa Bethlehem. Kasi nga araw ng census panahon ng census. Siguro yung mga tao naglakbay, umuupa sila ng mauupahan nila, no? Wala nang matuluyan si Maria at si Jose. Napunta sila sa koral ng hayop. At doon ipinanganak ang Panginoong Hesus sa koral, nilagay niya sa sabsaban. Ibig sabihin, nung panahon na yon, walang hayop sa koral. Dahil kung puro hayop doon, hindi makakatuloy doon si Maria at si Jose. Kung winter noon, alam mo ang winter, pagka ang mga hayop, yung mga tupa, mga baka, pag winter, nakaano yan nakatago, nakalagay sa kural. Ang tawag yata kural, no? Ngayon, sila nandun sa kural ng hayop. Nung panahon na yun, wala yung mga hayop. Ang katunayang wala yung mga hayop, yung sabsaban ng hayop, empty. Doon inilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban. Ibig sabihin, nasa labas talaga ang mga hayop. Hindi winter. Punta na ngayon tayo sa istorya ng Biblia, sa istorya ng mundo, sa istorya ng katotohanan. Kailan ipinanganak si Kristo? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5. Baka sabihin nyo, bakit binabasa natin yan? Tiyaga lang mga kapatid, papakita ko sa inyo. Magtiyaga lang kayo. Lucas 1:5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari
sa Judea ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. Makinig po kayo mga kapatid, tingnan nyo yung talata habang nagsasalita ako. Huwag nyo akong tingnan. Maganda yung salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, nung araw ni Herodes, na hari sa Judea, merong isang saserdote, ang pangalan niya Zacarias. Siya nakabilang sa isang pulutong, sa pulutong ni Abias. Yan. Asawa niya, isang anak na babae ni Aaron, ang pangalan Elizabeth. Kapangalan ng nanay ni kapatid na Daniel, yung kapatid kong bunso. No? Kapangalan ng kapatid ko. Ang asawa niya, si Zacarias. Ang asawa naman ng kapatid ko, si Dan. No? Nagkumpara lang ako. Pero, si Zacarias pala, kasama sa pulutong ni Abias. Sabi ni Lucas, mahalaga yun. Kung di mahalaga, hindi lalagay ni Lucas yun eh. Ba't kasama siya sa pulutong ni Abias? Saserdote pala, may pulutong. Si Zacarias kasama sa pulutong ni Abias. Di-discover natin. Mga kababayan, makinig kayo. Hindi ito tinuturo ng ibang relihiyon. Ngayon nyo lang ito maririnig. Ano ba yung pulutong ni Abias? Babasa tayo. Babalik tayo sa kasaysayan ng mga saserdote sa Israel nung araw. Ito po ang ating mababasa sa unang Kronika 24:4. At may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa mga anak ni Itamar. At ganito nila binahagi. Sa mga anak ni Eleazar ay may 16 na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang. At sa mga anak ni Itamar, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 8. Ayan. Pakinig kayo. Naghahanap sila ng mga saserdote. No? Mas maraming nakitang qualified sa mga anak ni Eleazar. 16 ang nakuha nila. Sa mga anak naman ni Itamar, nakakuha sila ng 8. So, 16 at 8, 24. Kailangan na talaga natin ng arithmetic eh. Tandaan nyo mga kapatid, sulat nyo, 24 ang nakuha nila ng mga saserdote. Yung 24. 16 plus 8, 24. Ano nga mangyayari? Tuloy tayo sa 5. Ganito nila binahagi sa pamamagitan ng sapalaran ng isa't isa sa kanila, sapagkat may mga prinsipe sa santuario at mga prinsipe ng Diyos sa mga anak ni Eleazar at gayon din sa mga anak ni Itamar. At si Semaias na anak ni Nathanael na kalihim na sa mga Levita ay isinulat sila sa harapan ng hari at ng mga prinsipe, at si Sadok na saserdote, at ni Ahimelech na anak ni Abiathar, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote at ng mga Levita. Isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para sa kay Eleazar, at isa ay kinuha para sa kay Itamar. Ang unang ngang kapalaran ay lumabas kay Hoyarib, ang ikalaway kay Hedaya, ang ikatlo ay kay Harim, ang ikaapat ay kay Seorim, at ang ikalima ay kay Malkias, ang ikaanim ay kay Miamim, ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abias. Ano, ang grupo ni Abias ay 8. Tandaan nyo, yung 24 na napili, pinaghati-hati yon. 24 sila, hati-hati sila para maglingkod sa templo ng 12 buwan, 1 taon. Kaya yung 24 divided by 2, bawat
buwan, dalawa maglilingkod. Kalahating buwan, isa, kalahating buwan yung isa. Para mabuo, yung 24 ay maglilingkod sa isang taon, 12 buwan, hahatiin yung 24 sa dala-dalawa. Ilang grupo? Magiging 12 grupo, di ba? Ang ibig sabihin, maglilingkod 2 saserdote doon sa templo, maglilingkod ng 2 sa isang buwan. Ang ibig sabihin, bawat isang saserdote, 15 araw maglilingkod sa templo. Kaya 2, tig 15 araw, magiging 1 buwan, 30 araw. At 2, bawat 30 araw, 24 sila sa isang taon dahil 12 buwan ang isang taon. Ang punto, mga kapatid, grupo-grupo sila. Unang grupo sa unang buwan, kalawang grupo sa kalawang buwan, etc. No? Si Abias, 8. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Ang 9 ay kay Heswa. Ang 10 ay kay Sekania. Ang 11 ay kay Eliasib. Ang 12 ay kay Hakim. Ang 13 ay kay Upa. Ang 14 ay kay Isebeab. Ang 15 ay kay Bilga. Ang 16 ay kay Imer. Ang 17 ay kay Hezir. Ang 18 ay kay Apses. Ang 19 ay kay Pethaya. Ang 20 ay kay Hezesiel. Ang 21 ay kay Hasin. Ang 22 ay kay Hamul. Ang 23 ay kay Delaya. Ang 24 ay kay Maazia. Ito ang ayos nila sa kanilang paglilingkod upang pumasok sa bahay ng Panginoon ayon sa alituntunin na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang magulang, gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Amen. Ayan. 24 sila, may kanya-kanya silang turno. No? Bawat isa, 2. Bawat isang buwan, 2. 12 buwan. Di 24 sa 12 buwan times 2, 24. Kaya grupo-grupo sila. Ang grupo na una, si ganon, iganon, si ganon, si ganon. Ang 8 grupo ay si Abias. Yun yung nabasa natin kay Lucas. Ulitin natin, kapatid na Daniel, yung binasa natin. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias. Sa pulutong ni Abias. Sa makatwid, si Zacarias na asawa ni Elizabeth, ang kanyang turno sa templo, sa bahay ng Panginoon, 8 siya. Kung bawat isang buwan, 2, nasa 4 siya na 2 kasi bawat isang buwan 8 siya sa grupo. Kaya nasa 4 na buwan siya maglilingkod. Ngayon, mga kapatid, ang mga buwan ng Hebrew calendar ito. Ang unang-unang buwan, lagay natin sa ay ang unang-unang buwan yung buwan ng Nisan. Nisan o Abib, pareho yon. Yon ay katapat ng Marso at Abril ng ating kalendaryo. Yung unang buwan sa kalendaryo Ebreo ay katapat ng kalendaryo natin ngayon na sinusunod na kalendaryo Romano, yan po ay kalahati ng Marso at kalahati ng Abril. Ang buwan ng Nisan. Ibig sabihin, 16 ng Marso hanggang katapusan ng Marso ay 15 dias at mula 1 ng Abril hanggang 15 ng Abril, 15 dias, yun yung unang buwan. Doon maglilingkod ngayon ang
dalawang kapalaran na kay Joiarib at ang ikalaway si Hedaya. Diyan maglilingkod sa panahon na yan, Marso at Abril sa ating kalendaryo. Si Joiarib at ang ikalawa na si Hedaya. Matatapat si Zacarias sa grupo ni Abias na ikawalo. Ikawalo divided by 2, ikaapat na buwan sila. Ito ngayon yon. Ang ikaapat na buwan ay ang buwan ng Tammuz. Sa kalendaryo Ebraiko, Tammuz, dalawa silang maglilingkod. Ang ikapito at ikawalo sa grupo ni Abias. Ang ikawalo. Ang ikapito ay ang grupo ni Kos. Sa mga tuwid, ang grupo ni Kos, maglilingkod siya sa buwan ng Tammuz, mag-uumpisa siya ng June 16 hanggang katapusan ng June. Si Abias naman, maglilingkod sa unang araw ng July, matatapos siya July 15. Ang ikawalong grupo ay ang grupo ni Abias, maglilingkod mula sa July 1 to July 15. Ayan, alam nyo na yan mga kapatid. Balik tayo sa istorya ngayon. Meron na tayong petsa ng paglilingkod ni Zacarias na asawa ni Elizabeth. Maglilingkod siya ng July 1 to July 15 sa templo. Ito ngayon ang kasaysayan. Sa versikulo 6, kapatid na Daniel. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ano pala, si Zacarias at Elizabeth, mabubuting tao pala ito. Matuwid sila pareho. Lumalakad silang walang kapintasan sa mga utos at sa mga palatuntunan ng Panginoon. Tuloy. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Ang ginaganap ni Zacarias, yung kanyang pagkasaserdote, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, sa pulutong ni Abias, doon nakabilang si Zacarias. Ibig sabihin, gumaganap siya ngayon sa oras na ito, sa panahong ito ng kanyang pagkasaserdote, mula July 1 to July 15 yon, matatapos siya, 15 araw. Ano nangyari sa pagitan ng July 1 at July 15? Ano nangyari? Pakinggan nyo. Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan." Ito na milagro mga kapatid. Ang baog na si Elizabeth na hindi nanganganak, nung ginaganap na ni Zacarias na kanyang asawa, ang tungkulin ng kanyang pagkasaserdote, sa pagitan ng July 1 to July 15, nagpakita sa kanya isang anghel. Ito si Anghel Gabriel. No? Sabi sa kanya ng anghel, "Zacarias, huwag ka matakot. Sapagkat dinidig na ang panalangin mo. Magkakaroon ka ng anak kay Elizabeth na iyong asawa. Ang lalaki ang ipapanganak niya.
tatawagin siyang Juan. Ito po si Juan Bautista. Ano ang possibility? Kailan magkakaanak si Elizabeth? Nandun si Zacarias ng 15 araw sa templo. Ang possibility lang, pag natapos niya yung 15 araw, uuwi siya sa bahay. Doon sila magsisiping ni Elizabeth. Nakasunod ka sa akin, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pagkatapos po nung kanyang turno sa pagkasaserdote na papatak ng July 1 hanggang July 15, uuwi na po siya noon. So July 16, pagkatapos ng kanyang turno sa pagkasaserdote, doon po siya uuwi sa kanila at doon maaaring mangyari ngayon na sila po'y magsisiping ni Elizabeth. Kaya ang possibility, kung uuwi siya ng 15, magsisiping sila ni Elizabeth ng July 16. Bakit? Sinigurado nang magkakaanak ka, sabi nung anghel nandun ka sa templo, di ka naman makakaalis hanggang hindi matapos yung turno mo. Matatapos ka ng July 15. Abay, sigurado kung ako si Zacarias. At kaya hindi mapupospon yun, makakaramdam si Zacarias ng lakas. At makakaramdam din si Elizabeth ng lakas. Kaya mag-uumpisang ipaglihi si Juan Bautista ng 16. Nakasunod kayo, mga kapatid? 16. Mag-uumpisang mabuntis si Elizabeth. May petsa tayo. Bakit? Kasi si Juan Bautista, pinsan ni Kristo. Matanda siya ng 6 na buwan kay Kristo. Kaya, nung ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, dumalaw naman siya kay Maria. No? Puntahan natin sa 1:26 ng Lucas. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya Teka, sa... Daniel, tandaan nyo, unang sinugo si Anghel Gabriel, sinugo siya kay Zacarias doon sa templo. Nagsabi siya, manganganak na si asawa mong Elizabeth na baog. Pagkalipas ng pangyayaring yon, eksaktong 6 na buwan, sinugo uli ng Diyos ngayon si Anghel Gabriel, papunta naman sa Nazaret kay Maria. Ano nangyari? Tuloy natin. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magala ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki." At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak
ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Kung napakagandang lead nito, nung puntahan pala ni Anghel Gabriel si Maria na sinabi, maglilihi ka. Sabi niya, narito, ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay ika-6 na buwan na niya ngayon. Doon sa araw na eksaktong pumunta si Gabriel kay Maria, eksaktong 6 na buwan na si Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth. Kaya mag-uumpisa ang paglilihi naman ni Maria ng ika-6 na buwan ng pagkapaglihi kay Juan Bautista. Eksaktong magiging 6 na buwan ang tanda ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo. No? Tandaan nyo, hahanapin natin kailan ipinanganak si Juan Bautista. Kasi, sigurado naman ako rin eh. Mga doktor sigurado rin eh. Ang normal, ang tao 9 na buwan sa tiyan. Parang ako, meron akong alagang baboy. Ako, alam ko kung kailan manganganak yung baboy ko eh. Normally, eh. Ano yon? 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. Manganganak na yan. 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. Kulang ng 4 na buwan nanganganak ang baboy. Ang elepante ba, alam mo kung kailan na manganganak? O, baka hindi nyo alam. In mammals, elephants have the longest gestation period of 22 months. Yan. Ang tao, 9 na buwan. Normally, 9 na buwan yan. Merong premature, hindi normal yon. Naipanganak ng 6 na buwan, 7 buwan, o kaya 8 buwan. No? Pero ang normal, 9 na buwan. Ngayon, si Juan Bautista, nag-umpisang ipaglihi July 16. Ang ika-6 na buwan niya, kukwentahin mo, mag-uumpisa ka sa July 16. Nung ika-6 na buwan niya, nag-umpisa namang maglihi si Maria. Binalita nung anghel, maglilihi ka. Kaya yung kanyang pinsan na si Juan Bautista, 6 na buwan ang tanda kay Panginoong Jesucristo. Malalaman natin kailan ipinanganak si Juan Bautista, malalaman natin kung kailan pinanganak si Kristo.